Magsusumite na ng bagong listahan ng nominees ang P3PWD Party List sa Commission on Elections kasunod ng tuluyang pagpapatigil ng Korte Suprema sa nominasyon ni Rowena Guanzon sa partido noong 2022 elections. Ang COMELEC hindi na iaapela ng desisyon ng kataas-taasan hukuman kung hindi na rin ito iaapela ng partido. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Sa Twitter post ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, sinabi nitong para sa kapakanan ng mga may kapansanan at kabataan na may special needs ay magsusumiti na ng bagong listahan ng mga bagong nominee ang Komunidad ng Pamilya, Pasyente at Persons with Disabilities o P3PWD Party List. Ibig sabihin, hindi na iaapila ng partido ang lumabas na desisyon ng Korte Suprema na tuluyang nagpapawalang bisa ng kanyang nominasyon. Para kasi sa kataas-taasang hukuman, invalid ang ginawang substitution para kay Guanzon nang mag-resign ang first nominee ng party list na si Gracie Ineza pagkatapos makakuha ng isang seat ang partido at maiproklama ito sa pwesto. Sa Section 8 ng Party List System Act ayon sa Korte Suprema, ipinagbabawal ang pagpapalit ng pangalan o ang pagkakasunod-sunod ng mga nominee kapag naisumiti na ang listahan sa COMELEC. Ang deadline ng substitution ng COMELEC para sa mga nominee noong 2022 elections ay noong November 15, 2021. Ang pagbabago sa listahan pagkatapos ng deadline ng substitution ay papayagan lamang kapag ang nominee ay namatay o naging incapacitated at tatanggapin lamang ang substitution hanggang hapon ng araw ng eleksyon. Pero ang partido, noong June 14, 2022 lang naghain ng substitution, mahigit isang buwan nang tapos ang eleksyon. Ang YESI sinabing may grave abuse of discretion sa bahagi ng COMELEC nang payagan ang withdrawal at substitusyon sa partido. Matatanda na bago ang pinakabagong desisyon ng Korte Suprema, una na itong nagpalabas ng temporary restraining order noong June 29, 2022 para harang ng pag-upo ni Guanzon kasunod ng petisyong inhain ng Duterte Youth Party List dahil sa late submission ng substitution. Sa kabila naman naging desisyon ng Korte Suprema, walang tutol dito ang COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, maituturing na bagong jurisprudence ito pagdating sa substitution. Hindi naman po issue whether may grave abuse or what. Ang importante, mula ngayon, settled yung issue na yan. And therefore, magiging basihan namin yan in the future kapag may pumasok na parehas na issue. Sa part ng komisyon, ay magkikreate agad tayo ng isang team upang magbigay ng tayo ano ang mga probisyon ng ating guidelines sa party list na dapat baguhin. Baguhin sapagkat dapat maging consistent siya sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay Garcia, hindi na nila iaapila ang desisyon ng kataas-taasang hukuman kung hindi naman maghahain ng motion for reconsideration ang partido o si Guanzon. Hihintayin namin kung magsasabit na kagad sila ng mga bagong nominees at kaagad namin kagad yung ipoproklama yung nominee na yan sapagkat kinakailangan may representasyon sila sa Congress. Nilinaw naman ng COMELEC chief na hindi apektado ng SC ruling ang inhaing konan ni Guanzon para sa 2025 elections. Hindi ito apektado. Siya ay nominado ng party list. Wala naman nagpapay ng petition to cancel her nomination and therefore siya ay number 1 nominee pa rin ng party list nila. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMN9 News.